Nakasimangot si Hana habang nakatingin sa maraming tao na nasa kanyang harapan. Ngayong gabi, engagement nila ng lalaki nagngangalang Kyle. Ngunit hindi siya masaya. Sino nga ba magiging masaya gayong hindi niya naman gusto ang lalaki? I wanna go home. Bulong niya habang nakasimangot pa rin. I wanna go home too. Sabi ni Kyle sa kanyang tabi na mukhang kanina pa rin bored. What if umalis na lang tayo? Hindi naman siguro nila malalaman na umalis tayo, di ba? Aniya at nilingon si Kyle. Kanina pa nakatitig sa atin ang mga magulang natin, Hana. Sa tingin mo ba, makakaalis tayo? Sarkastikong tanong ni Kyle kaya napairap na lang siya. Napasandal siya sa bangko na kanyang kinauupuan. Ang angkan lang naman nila ni Kyle ang nagsasaya sa engagement party na ito. Kanina pa nga hindi maipinta ang kanyang muka. Hindi naman talaga niya gustong ma-engage kay Kyle pero wala siyang choice. Ba't kasi kailangan pa ng ganito eh? Naiinis niyang tanong. Tanong mo sa lolo mo. Sagot ni Kyle. Bakit hindi mo rin itanong sa lolo mo? It's his fault kung bakit merong ganito. Inirapan siya ni Kyle. Gumanti siya ng pag-irap dito. At nilingon ng kanyang mga magulang na papunta sa kanilang kinauupuan. Gusto niyang magmakaawa sa kanyang mga magulang dahil ayaw niya talaga magpakasal kay Kyle. Ngunit alam niyang hindi na mababago ang isip ng mga ito. Meron kasing kasunduan ang lolo niya at lolo ni Kyle na magpapakasal silang dalawa. May kontrata pa yon kaya hindi siya makakawala. Ngunit hindi naman maipakita ng mga ito sa kanya ang contract. Patay na ang kanilang mga lolo. Ngunit itinuloy pa rin ng mga ito ang kasunduan. At hindi niya alam kung bakit. Mom, can we go home na? Yes, anak. Alam kong pagod ka na rin, kaya maaari ka na umuwi sa bahay ni Kyle. Sagot ng kanyang ina na si Hailey. What? Bakit ako sa bahay ni Kyle pupunta? Don't tell me doon ako titira. Yes, that's true. Hindi mo ba alam, anak? Tanong ng kanyang ama na si Arthur. Mariin siyang napapikit at nilingon si Kyle na nakangisi sa kanya. Come on, Hana. Gusto mo na magpahinga, di ba? Yaya sa kanya ni Kyle at marahang hinila ang kanyang kamay. Ikaw na muna ang bahala sa anak ko, Kyle. Sabi ni Arthur. Yes po, tito. Sagot ni Kyle at tuluyan siyang hinila. Nagpaalam muna sila sa mga magulang ni Kyle bago sila sumakay ng kotse. Tahimik lamang sila habang binabaybay nila ang daan. Can you just drop me at my condo? Malalaman nila kapag doon kita inihatid. Ang sabi ni Mommy at Daddy, magsasama raw muna tayo na ilang buwan bago magpakasal para makilala natin ang isa't isa. Sagot ng lalaki. Pinagmasdan niya ang ayos ni Kyle. Gwapo naman to. Sa katunayan niyan, habulin pa nga ito ng mga babae. Nakalagay ang isang kamay ni Kyle sa manibela. Ang isa naman nakasandal sa bintana habang hinahaplos nito ang sariling labi. Hindi niya alam ngunit napatitig siya sa labi ng lalaki. Para bang iniimbitahan siya ng labi ni Kyle at gusto niya itong halikan. Hey, nakikinig ka ba sa akin? Biglang tanong ng lalaki sa kanya. Pasikreto niyang kinurot ang sarili bago umiwas ng tingin. Ito ang unang beses na may hinangaan siyang lalaki. Oo, nakikinig ako. Mataray niyang sagot. I know I'm handsome. Pero wag mo akong titigan ng ganyan. Araw-araw mo naman ako makikita. Pang-aasar ni Kyle sa kanya. Ang hangin mo rin pala, no? Sarkastiko niyang tanong. I'm not. Nagsasabi lang ako ng totoo. At talaga namang gwapo ako, di ba? Talk to my hand. Sabi niya na lang at iniharap ang kamay sa lalaki. Ngunit laking gulat niya nang biglang kunin ni Kyle ang kanyang kamay. Pinagsiklop ang kanilang daliri. Lumakas ang tibok ng kanyang puso sa ginawa ng lalaki. Hey, bitiwan mo nga yung kamay ko? Bakit? Masama na bang hawakan ang kamay na mapapangasawa ko? Baka nakakalimutan mong kailangan na nating bigyan ng mga magulang natin ng apo. Ano namang connect? Anong connect? Meaning, higit pa sa holding hands ang gagawin nating dalawa. Kaya ngayon pa lang dapat masanay ka na.
Biglang uminit ang kanyang pisngi sa sinabi ng lalaki. Totoo nga naman ang sinabi nito. Nakasaad din sa kontrata na kailangan din nila magkaroon ng anak. Hindi naman siguro required na gawin natin agad, diba? Isa pa, engaged pa lang tayong dalawa. No, babe. Kailangan na natin magkaroon ng anak kahit pa engaged pa lang tayong dalawa. Napairap na lang siya sa sinabi ni Kyle. 25 years old na siya. At inaamin niyang wala pa siya nagiging boyfriend. Masyado kasing mahigpit ang kanyang mga magulang, kaya ni minsan walang sumubok na manligaw sa kanya. At kinakabahan siya sa pwedeng mangyari sa kanilang dalawa ni Kyle. Narito na tayo. Biglang sabi ng lalaki. Ngayon niya palang napansin na nasa isang bahay na pala sila. Masyado kasing malalim ang kanyang iniisip, kaya hindi niya namalayan. Binuksan niya na ang pinto ng kotse at bumaba. Pinagmasdan niya ang buong bahay. Maganda ang bahay. Medyo natuwa siya dahil yellow ang pintura nito. Paborito niya kasing kulay ang yellow. Come on, pasok na tayo. Muling hinawakan ni Kyle ang kanyang kamay, kaya agad siyang napasunod sa lalaki. Binuksan ni Kyle ang pinto ng bahay gamit ang susi. At mas lalo siyang natuwa dahil pati loob ng bahay puro yellow ang interior design. Hey, mukhang masaya ka yata. I'm just happy kasi dalawang interior design. Yellow is my favorite color. Talaga? Hindi ko yan alam. Saad ni Kyle at umiwas ng tingin sa kanya. Umakyat na tayo para makapagpahinga na tayong dalawa. Sinundan niya si Kyle nang umakyat to sa hagdan. Wala ba tayong maid? Nothing. Gusto ni Mom at Dad na mamumuhay tayo ng tayo lang. What? But how about our food? I don't know how to cook. I don't know how to do laundry. Reklamo niya. Kababae mong tao? Di ka marunong sa gawaing bahay? Tanong ni Kyle. Bakit ba? Hindi nga ako pinapahawak ni Mom at Daddy ng basahan. Kaya paano ako matututo ng mga gawaing bahay? Mataray niyang tanong. Kahit na, hindi porket mayaman ka dapat magpakasarap ka na lang sa buhay. Isa pa, babae ka kaya dapat matuto ka. Mag-aaral na ako ng mga gawaing bahay. Okay, happy ka na? Sarkastiko niyang tanong. Dapat lang. Ayoko ng asawang di marunong sa gawaing bahay. Napairap siya sa sinabi ni Kyle. Hindi niya tuloy alam kung ano mangyayari sa marriage nilang dalawa. Baka araw-araw lang silang mag-away. Hey! Bumaling siya sa lalaki. Inginuso ni Kyle ang kanilang kwarto. What's the meaning of this? Iisang kwarto lang tayong dalawa? Tanong niya nang mapagmasdan ng kwarto nila. What do you expect? Kailangan na nga nating magkaroon ng anak, diba? Paano tayo magkakaroon ng anak kung may ibang kwarto pa dito? Malamang doon ka titira. Diba? Malamang di ka tatabi sa akin. Kaya isang kwarto lang. Ang sungit mo, no? Nagtatanong lang naman ako. Muli niyang tinarayan si Kyle at tuluyan ang pumasok sa kwarto. Dumiretso siya sa cabinet at binuksan yun. Nakita niya na meron na siya mga gamit doon. Kaya kumuha na lang siya ng pares na pantulog bago dumiretso sa banyo. Kumpleto na rin ang mga gamit niya doon. At napansin niyang may mga panlalaking gamit din. Nasa kanyang hula ay para kay Kyle. Kaya mo to, Hana. Bulong niya sa sarili. Naglinis na siya ng katawan. At nang matapos, lumabas na rin siya ng banyo. Nakita niya si Kyle na nakaupo sa couch habang umiinom ng alak. Kumunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan ang lalaki. Hindi ka pa ba nanawa sa alak kanina sa party? Tanong niya at nahiga na sa kama. Hindi nga ako nakapag-inom. Dahil nakabantay sila sa galaw ko. Ligo ka na nga. Ayaw kong amoy alak ang katabi ko sa pagtulog, no? Aniya at kinuha ang cellphone. Hindi umimik si Kyle, ngunit pumasok na rin to ng banyo. Nag-open na lang siya ng kanyang social media at habang nagsiscroll, nagulat siya nang biglang nawala ang cellphone na kanyang hawak. Tinapik ni Kyle ang cellphone at akala niya mahuhulog yun, ngunit agad na sambot ni Kyle ito. Hey! Why did you do that? Sigaw niya sa lalaki. Masyado ka kasing focus sa ginagawa mo.
Nakangising sagot ni Kyle. Umupo si Kyle sa kanyang tabi at tinignan ang kanyang cellphone. Bigay mo nga sa akin yung cellphone ko. Di ba may cellphone ka naman? Sinubukan niyang kunin ang kanyang cellphone sa kamay ni Kyle, ngunit agad yung nilayo ng lalaki. Pinilit niya yung inaabot, ngunit masyadong mahaba ang kamay ni Kyle kaya hindi niya makuha. Bakit ang daming lalaki nagchat-chat sa'yo, ha? Tanong ni Kyle, habang patuloy pa rin sa pagsascroll sa kanyang accounts. Di naman ako nagre-reply sa kanila, kaya mabuti pa ibigay mo na yan sa akin. Hindi siya pinansin ng lalaki, kaya patuloy niya lang na inaabot ang cellphone. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang matumbas sa katawan ni Kyle. Naramdaman niya na lang na gumapang ang kamay ng lalaki sa kanyang bewang, kaya napatitig siya dito. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi habang nakatitig sa gwapong mukha ni Kyle. Don't bite your lips. Baka di ko mapigilan ang sarili ko. Why? Do you want to kiss me? Yes, babe. Hindi niya alam, ngunit kusang kumilos ang kanyang katawan at hinalikan niya si Kyle. Saglit na halik lang sana yon, ngunit umangat ang kamay ni Kyle mula sa kanyang bewang patungo sa kanyang batok. Nilalabanan din ni Kyle ang kanyang halik. Just like what I imagined, ang sarap ng labi mo. Bulong ni Kyle nang matapos ang halik nilang dalawa. Nanlaki ang kanyang mga mata bago umalis sa ibabaw ni Kyle. Doon niya lang napagtanto ang kanyang ginawa. Yun ang first kiss niya. At talagang siya pa ang nag-initiate ng halik. Kinurot-kurot niya ang kanyang kamay dahil hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin kay Kyle. Ito na ang cellphone mo. Biglang sabi ng lalaki at inabot sa kanya ang cellphone. Agad niya namang kinuha yon, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang cellphone. What the hell? Bakit may picture tayo at bakit pinost mo? I'm good at multitasking, babe. Sagot ni Kyle at tuluyang nahiga sa kanyang tabi. Nakapost lang naman sa lahat ng social media account niya ang picture nilang dalawa habang naghahalikan kanina. Marami na ang nag-react at nag-comment sa picture nila. First night with my fiancé? Basa niya sa caption. Why? It's our first night naman talaga. Para na rin tigilan ka na ng mga lalaki nag-chat sa'yo. Huwag mong buburahin yung picture na yan. I will punish you if you delete that photo. Napairap na lang siya sa sinabi ni Kyle. Pinabayaan niya na lang ang mga taong nagko-comment sa picture. Pinatay niya ang kanyang cellphone at umayos ng higa. Naglagay siya ng unan sa pagitan nilang dalawa ni Kyle at tumalikod sa lalaki. Good night, Hannah. Marahang sabi ni Kyle. Good night. Ilang sandali pa, bumigat na ang talukap ng kanyang mata. Ngunit bago siya tuluyang nakatulog, naramdaman niyang may dumampi na malambot na labi sa kanyang noo. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang magising siyang nasa itaas siya ni Kyle. Paano ako napunta sa ibabaw ni Kyle? Bulong niya sa sarili. Sinubukan niya umalis sa ibabaw ng lalaki. Ngunit masyadong mahigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Kyle. Halos gamitin niya na lahat ng kanyang lakas ngunit wala yung silbi. Dahil hindi niya pa rin matanggal ang kamay ni Kyle sa kanyang bewang. Kyle, kissing! Aniya, habang mahinang sinasampal ang pisngi nito. Walang naging imik si Kyle, kaya tinitigan niya na lang ang lalaki. At nagulat siya nang biglang umangat ang mukha ni Kyle at hinalikan siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa ginawa nito. Good morning. Good morning. Paano ako napunta sa ibabaw mo? Nauutal niyang tanong. I don't know. Baka gumapang ka papunta sa taas ko. Sagot ni Kyle kaya mahina niya itong hinampas sa dibdib. Excuse me, hindi ako nanggagapang. Inirapan niya si Kyle at umalis sa ibabaw nito. Dumiretso muna siya sa banyo at inayos ang sarili bago dumiretso sa kusina. Hindi niya na pinansin si Kyle na nakatingin lang sa kanya. Paano ba ang gagawin ko? I don't know how to cook. Saad niya habang nakatitig sa ref. Marami nga silang stock ng pagkain, pero hindi naman siya marunong magluto. Kinuha niya na lang ang kanyang cellphone at nag-research kung paano magluto ng fried egg. You can do this, Hannah. Madali lang naman yata magluto na itlog.
Sinimulan niya ng magluto, ngunit nakakatatlong itlog na siya. Ngunit di niya pa rin makuha ng tama ang pagkakaluto nito. Nasasama kasi ang shell kapag nagluluto siya at kung minsan, nasusunog. Mag-order na nga lang ako. Reklamo niya na makitang hilaw na naman ang kanyang nilutong itlog. Kukuha na sana siya ng cellphone, ngunit napatingin siya sa kanyang harapan nang makita si Kyle. Nakangisi ito na tila ba nasisiyahang nahihirapan siya sa pagluluto. Nakasuot na rin ito ng office attire, kaya sa hula niya papasok na ito na opisina. What? Inis niyang tanong. Pagluluto lang ng itlog, di mo pa alam? Bakit ba? Inis na saan niya dahil tinatawanan siya ni Kyle. Come on, akin na yung apron mo. Ako na lang magluluto. Baka tanghaliin ka na sa pagluluto pero hindi pa rin tayo nakakain. Sumimangot siya at lumapit sa kanya si Kyle. Nagulat siya nang biglang pumulupot sa kanyang bewang ang kamay ng lalaki. Akala niya yayakapin siya nito. Ngunit tinanggalan pala nito ang pagkakabuhol ng apron sa kanyang likuran. Nakatitig lang siya sa lalaki habang tinatanggal nito ang apron. Gwapo ko, no? Nakangising tanong ni Kyle. Mayabang ka mo. Sagot niya naman. Maupo ka na nga lang dun. Pagmasdan mo na lang ako habang nagluluto. Nakasimangot siyang umupo at tinignan lang si Kyle habang nagluluto ang lalaki. At halos mapahanga siya sa galing nito. Simpleng fried egg, bacon at tosino lang naman ang niluto ng lalaki. Ngunit humanga siya. Ewan niya ba sa sarili niya? Kaya na. Wait, magtitimpla muna ako ng kape. Black coffee ang tinimpla niya para sa kanilang dalawa. At nang matapos, muli siya umupo sa harapan ni Kyle. Binigay niya sa lalaki ang isang tasa. At agad yung tinikman ni Kyle. Nakaabang siya sa reaksyon ng lalaki. Masarap naman. At least you know how to make coffee. Sabi ni Kyle kaya lihim siyang napangiti. Lumipas sa mga araw, naging maayos naman ang pagsasama nilang dalawa. Mabait naman si Kyle ngunit kung minsan, trip talaga siyang inisin ng lalaki. At hindi niya rin maintindihan ang kanyang sarili. Kuminsan kasi kinikilig siya sa mga ginagawa sa kanya ni Kyle. Hindi niya tuloy maiwasan na mahulog kay Kyle. Saan ka pupunta? Kunot noong tanong ni Kyle nang mapansin na nakabihis siya. Mall. Gusto ko mag-shopping. Sagot niya habang tinitignan ang handbag na dala. Baka kasi may nakalimutan siya. Sama ako. Sabi ni Kyle, wala ka bang trabaho ngayon? Meron, pero sasama ako sa'yo. Fiancé first. Sagot ni Kyle at biglang tumayo. Uminit ang kanyang pisngi sa sinabi ni Kyle. Palagi siyang inuuna ng lalaki, kahit na sobrang abala ito sa ginagawa. Umupo na lang siya sa sofa at ilang sandali lang bumaba na rin si Kyle. Agad siyang tumayo at tumiretso sa garahe. Tulad ng palaging ginagawa ni Kyle, pinagbubuksan siya nito ng pinto. Ilang minuto lang ang naging biyahe nilang dalawa at nakarating na rin sila sa mall. Pinagtitinginan sila ng mga tao ngunit wala namang pakialam si Kyle. Nakahawak si Kyle sa kanyang bewang. Ano bang bibilihin mo? New set of makeup. Sagot niya sa tanong nito. Inalis niya ang kamay ni Kyle sa kanyang bewang at hinawakan na ito sa kamay. Hinila niya ang lalaki papunta sa paborito niyang cosmetic store. Agad siyang dumiretso sa mga lipstick. Dahil paubos na, ang ginagamit niya. Alin kaya mas maganda? Tanong niya habang namimili ng shade ng lipstick. Tinignan niya si Kyle at tinaas ang dalawang lipstick. Out of stock na kasi ang dating lipstick na binibili niya. Kinuha ni Kyle ang isa sa kamay niya at pinuksan. Nagulat siya nang biglang yumuko si Kyle at pinahid sa kanyang labi ang lipstick. Nakatitig lang siya kay Kyle habang to naman seryoso sa ginagawa. I like this one. Sabi nito nang matapos siyang lagyan ng lipstick sa labi. Tinignan niya ang sarili sa salamin at napangiti siya na bagay sa kanyang shade na yon. Biglang hinawakan ni Kyle ang kanyang baba. Tinaas ang kanyang muka. Nagulat na lang siya nang biglang halikan ni Kyle ang kanyang labi. Hindi niya alam kung ilang segundo nakalapat ang labi ng lalaki sa kanya. And I also like the taste of it.
Sabi nito matapos siyang halikan. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng lalaki. Idagdag pa na nakatingin sa kanila ang ilang staff ng store na parabang kinikilig sa nangyari. PDA tayo. Ano ka ba? Bakit bawal? Bawal na bang halikan na mapapangasawa ko? Come on. Kunin mo na lahat ng gusto mo. Ako na magbabayad. I want to spoil my fiancé. Sabi ni Kyle at bigla siyang iniwan. Dahan-dahan siyang napahawak sa kanyang dibdib. Hanggang ngayon, malakas pa rin ang kabog nito. Tuluyan na nga siyang nahulog sa lalaki at hindi niya alam kung makakaahon pa ba siya sakaling iwan siya nito. Sana, dalangin niya. Saluhin siya ng lalaki sa kanyang pagkakahulog. Are you done? Yes, I am. Kinuha ni Kyle ang hawak niyang cart at inilagay lahat ng makeup na napili niya. Nasa tabi lang siya ng lalaki habang nagbabayad to. Saan mo pa gustong pumunta? O gusto mo na umuwi? Tanong ni Kyle matapos itong bayaran ang kanyang pinamili. Kumain na muna tayo bago umuwi. Okay, let's go. Kukunin niya na sana ang shopping bag, ngunit naunahan siya ni Kyle. Muli siyang hinawakan nito sa bewang at naglakad. Gusto niyang matawa sa itsura ni Kyle. Bukod kasi sa mga shopping bag, hawak din ito ang kanyang handbag. Ang laking tao ni Kyle, pero pinaghawak niya lang ito ng handbag niya. Agad na silang dumiretso sa isang restaurant. Nag-order sila ng pagkain at mabilis lang naman yung dumating. Hindi niya na pinansin si Kyle nang dumating ang pagkain dahil talagang gutom na siya. Hana. Napalingon siya sa taong tumawag sa kanyang boses at nakita niya doon si Red. Dati niya itong manliligaw, ngunit hindi natuloy dahil nga masyadong strict ang kanyang mga magulang. Hi! Bati niya dito. Napansin niya ang pagkunot ng noo ni Kyle na makita si Red. Hindi niya tuloy alam kung anong mararamdaman niya. Parang bigla siyang kinabahan dahil biglang naging madilim ang itsura ni Kyle, lalo na nang halikan siya ni Red sa pisngi. Mabuti naman, muli kita nakita, lalo kong gumanda. Puri sa kanya nito. Salamat. May boyfriend ka na ba? Sayang lang no. Gustong gusto pa naman kita noon. Tapos di natuloy yung paliligaw ko sa'yo dahil sa mga magulang mo. Tumikim naman si Kyle, kaya napatingin dito si Red. And you are? Tanong ng lalaki. I'm Kyle Romero, her husband. Pakilala ni Kyle habang nakatitig sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa ginawa ni Kyle. Hindi pa naman sila kinasal ng lalaki. Kaya bakit nagpakilala ito bilang asawa niya? Oh, may asawa ka na pala. I'm sorry, Hana. Alis na ako, bro. Sorry. Sabi ni Red at biglang umalis. Nang makaalis si Red, nilingon niya si Kyle na hanggang ngayon nakatingin pa rin sa kanya. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi dahil hindi niya makayanan ng titig nito. Sinong lalaking yun? Tanong sa kanya ni Kyle. Dati ko manliligaw pero hindi natuloy. Pinigilan siya ni mom at daddy. That's good to hear. Sagot ng lalaki at nagpatuloy sa pagkain. Napailing na lang siya. At tinapos ang kanyang kinakain. Umuwi na rin sila pagkatapos nun. Makeup lang talaga ang pinunta niya sa mall. At nang makarating sila sa bahay, agad siyang naupo sa sofa. Di naman siya sobrang napagod. Ngunit gusto niya umupo muna bago maglinis ng katawan. Ipinikit niya ang kanyang mata at sumandal sa sofa. What's your name again? Biglang sabi ni Kyle. Iminulat niya ang kanyang mata at kumunot ang kanyang noo nang makita si Kyle na nakaluhod sa kanyang harapan. Ano? Ano ba sinasabi mo dyan? Tumayo ka nga dyan, ba't ka ba nakaluhod? Just answer my question. What's your name? Hana Hilton. Hana Hilton? Mas bagay siyang Hana Romero. Hana Hilton Romero. Magandang pakinggan, di ba? Nakangising tanong ni Kyle. Kyle, tumayo ka nga dyan. Uminit na ang kanyang pisngi sa sinabi ng lalaki. I wanna be yours. Sabi ni Kyle, kaya mas lalong uminit ang kanyang pisngi.
Stop it, Kyle. Stop! Tama na! Masyado mo na akong pinapakilig. Di mas maganda. Nararapat lang na sa akin ka lang kiligin because I'm your husband. Hindi pa tayo kasal, no? Hindi pa kita asawa. Doon din naman tayo papunta. Kung gusto mo, ngayon pa lang, magpakasal na tayo. I can use my connection, babe. Bakit maganyan ka ngayon, Kyle? Nasa na yung walang pakialam kong fiancé? Hindi niya na kasi makayanan ang lahat ng sinasabi ni Kyle. Pakiramdam niya nga, lalabas na sa kanyang dibdib ang kanyang puso. Hindi niya alam kung trip lang ba siya nitong paglaruan o totoo ba ang sinasabi nito. Isn't it obvious, babe? Ang alin ba? I love you. Nang sabihin niya ng lalaki, pakiramdam niya biglang tumigil ang kanyang mundo. Hindi siya makapaniwala. I don't believe you. It's okay. Fiancé pa rin naman kita. Kahit papano, hindi na ako mahihirapang maging akin ka. Pero liligawan na lang kita. Alam ko na hindi ka naniniwala sa akin. Kaya patutunayan ko na lang ang sarili ko sa'yo. Nagulat siya nang biglang tumayo si Kyle at hinalikan siya sa labi. Tumugon din siya doon. At hindi niya alam kung ilang segundo ang tinagal ng kanilang halikan. Mahal kita. Soon to be Mrs. Romero? Sabi ni Kyle sa kanya. Ilang buwan ang lumipas at tinutuo nga ni Kyle ang sinabi nito. Kahit na-engage na silang dalawa, niligawan pa rin siya ni Kyle. Hoy, titig na titig ka na naman sa akin. Kumurap ka nga, baka mahanginan niya mata mo. Bawal ka na bang titigan ngayon? Hindi naman. I'm just lucky to have a fiancé like you. You're so pretty. Binobola mo talaga ako, no? No. I'm actually telling you the truth. Kahit ipagsigawan ko pa sa buong mundo kung gaano ako kaswerte. Dahil ikaw ang babaeng pakakasalan ko, gagawin ko. Ang yabang mukha mo. Don't try me, babe. Kaya ko talagang gawin yon. I dare you. Ngumisi sa kanya si Kyle at biglang tumango. Tumayo din ang lalaki at bigla siyang hinawakan sa bewang. Pagkatapos, bigla itong tumalikod. Saan ka pupunta? You'll see. Napailing na lang siya sa sinabi ni Kyle. Pumunta na lang siya sa kanilang kwarto at natulog. Kahit na ilang buwan na silang nagsasama ni Kyle, wala pa ring nangyayari sa kanilang dalawa. Iginagalang naman niya ni Kyle dahil ayaw siya nitong pilitin. Doon pa lang, nakita niya na agad na seryoso ang lalaki sa kanya dahil may respeto ito sa kanya. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog, ngunit nang bumaba siya sa sala wala pa rin ang lalaki. Minabuti niya na lang na magtimpla ng juice, gumawa ng tinapay bago buksan ng TV sa sala. Ngunit agad na kumunot ang kanyang noo nang makita si Kyle sa balita. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa kamera. Hindi naka-live, ngunit alam niyang kanina lang ito nakuha dahil yun ang damit na suot ni Kyle bago to umalis sa kanilang bahay. I am Kyle Romero at gusto kong ipagsigawan sa buong mundo na mahal ko si Hannah Hilton. Napanganga siya sa sinabi ni Kyle. Hindi siya makapaniwala na nagpa-interview ito sa mga reporters. Sinubukan niyang ilipat ang ibang channel. Ngunit puro mukha ni Kyle na lumalabas, paulit-ulit lang ang sinasabi nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kahit sa ang social media platform, usap-usapan ang ginawa ni Kyle. Sino nga ba namang hindi? Gayong, isa si Kyle sa pinaka-successful na CEO sa buong Pilipinas. Ito rin kasi ang unang beses na nagpakita sa national television ng lalaki kaya talaga nagulat siya. Ilang minuto pa siyang nag-scroll sa social media. Halos sabog na nga rin ang notification niya dahil ang daming nagme-message sa kanya. Nang marinig niya ang tunog ng kotse ni Kyle, agad niyang binitawan ang cellphone na tumitig sa pinto. Ilang sandali pa, pumasok na ang lalaki. Nakangisi ito sa kanya kaya sinamaan niya ito ng tingin. What the hell, Kyle? Ba't mo yun ginawa? Nakakahiya! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mo akong hahamunin. Next week, schedule ko naman ang interview para sa international television. Kalat na rin ang mukha mo sa mga billboard, babe. Alam na nila ikaw ang asawa ko.
I can't. I'm sorry, hindi ko alam kung kikiligin ba ako o maiinis sa ginawa mo. Kiligin ka na lang please. Ang hirap kaya humarap sa camera. Ngayon panatag na akong walang aagaw sa'yo mula sa akin dahil alam na ng buong bansa. Alam mo, kung hindi lang kita gusto, baka nakaltukan ko na yung ulo mo. Ramdam niyang natigilan si Kyle sa kinauupuan nito. Kaya mahina siyang natawa. Ngayon, alam niya nang may epekto rin pala siya sa lalaki. Tama ba yung narinig ko? Naglinis naman ako ng tenga kanina umaga pero gusto ko lang makasiguro. You like me? Yeah, I like you. Sino ba namang hindi? Sinong hindi mahuhulog sa'yo kung ganyan yung ugali mo? Masyado kang sweet. Nahiya naman ang mga langgam sa'yo kapag naglalambing ka sa akin. Maalaga ka din. Palaging ako yung inuuna mo. Palagi mong pinaparamdam sa akin kung gaano ako kaganda. At higit sa lahat, hindi ka pumapalya sa pagsabi sa akin na gusto mo ako, na mahal mo ko. Kaya hindi ko na napigilan yung puso ko na mahulog sa'yo. Actually, nung una crush na kita pero ngayon gusto na kita. And I think I'm falling for you too. Nakagat ni Kyle ang labi nito na para bang pinipigilan ang kanyang ngiti. Bigla na lang ibinagsak ng lalaki ang ulo sa kanyang leeg. Kaya pilit niyang iniangat ang mukha ni Kyle. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Wait lang babe, kinikilig pa kasi ako sa sinabi mo. Sagot ni Kyle kaya napailing na lang siya sa sinabi ng lalaki. Ilang minuto niyang hinintay si Kyle hanggang sa kusa na nitong itinaas ang ulo. Tinitigan niya si Kyle na hanggang ngayon namumula pa rin ang pisngi, kaya napatawa na lang siya. Ang cute mo. Babe, stop. Tumigil ka na. Why? Nagsasabi lang ako ng totoo. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Alam mo naman, di ba? Na nagpipigil lang ako. Now that I know that you love me too. Baka maangkin na kita. Own me then. I won't mind. Magiging asawa niya rin naman si Kyle, kaya walang masama kung ibibigay niya na ang sarili dito. Mahal niya ang lalaki. Mahal din siya nito. Kaya okay siya. Handa siya sa gusto nitong mangyari. No. Alam kong hindi ka pa handa. I can wait, babe. Tinitigan niya si Kyle at siya na mismo ang kusang humalik dito. Tumugon sa kanya si Kyle kaya lihim siyang napangiti. Masyado talagang marupok ang lalaki pagdating sa kanya. Please stop me. I won't stop you, babe. Binuhat siya ni Kyle habang patuloy pa rin sila sa halikan. Pumasok sila sa kwarto at doon tuluyan niya nang ibinigay ang kanyang sarili sa lalaki. Kinabukasan, nagising siya habang yakap si Kyle. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Iniangat niya ang kanyang kamay at hinawakan sa mukha ang lalaki. Ang gwapo mo talaga. Bulong niya. I know. Kaya nga mahal mo ako dahil gwapo ako. Napailing na lang siya. Mukhang kanina pa palagising ito, ngunit hindi lang bumabangon. How's your sleep, babe? I'm fine, it's okay. Ayos lang. Naguguluhan niya ang sagot dahil kinakabahan siya. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwalang mahal mo pa rin ako. Para ako nasa isang panaginip at ayaw ko na magising pa. Malakas sa panaginip. Dahil totoo lahat to. Ang swerte ko talaga sa'yo. I love you, Hannah. I love you too, Kyle. Lumipas ang ilang linggo at naging masaya ang kanilang pagsasama. Pinagplanuhan na rin nilang dalawa ang kasal. Gusto ni Kyle, sa lalang madaling panahon ganapin ang kasal. Nakatitig ka na naman sa akin. Aniya. Nakaupo siya sa sofa habang nakauna naman si Kyle sa kanyang legs. Walang trabaho ang lalaki ngayong araw kaya nagpasya silang wag na lang muna umalis ng bahay. Mas gusto kasi niya na manatili na nandito kasama si Kyle. Ang ganda mo. At nambola ka na naman. Hindi ako namubola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Giit ni Kyle sa kanya. Napailing na lang siya sa sinabi nito bago yumuko at hinalikan sa noo ang lalaki. Halatang gusto naman ito magpalambing sa kanya. Magsasalita na sana siya, ngunit biglang tumunog ang doorbell.
kaya inalis niya ang ulo ni Kyle sa kanyang kandungan at tinungo ang pinto. Lumabas siya ng bahay at dumiretso sa gate. Pinuksan niya yon at kumunot ang kanyang noo nang makita ang isang babae na akala niya hindi niya na makikita pa. Veronica? Hi, Hannah. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nagtataka niyang tanong. Hannah, pwede ba makituloy muna ako sa bahay mo? Wala na kasi akong ibang alam na lalapitan ko kundi ikaw eh. Pinalayas kasi ako sa dati kong apartment. Wala na rin akong trabaho kaya hindi ako nakapagbayad ng upa. Kahit maging kasambahay mo lang ako dito. Kailangan ko talaga ng tulong mo, Hannah. Nagmamakaawa ako sa'yo. Gusto niyang tumanggi. Ngunit di niya magawa dahil masyado siyang naaawas sa kalagayan ni Veronica. May pinagsamahan din naman silang dalawa noon. Kaya nararapat lang na tulungan niya ito. O sige, pwede kang tumira dito. Pero dalawa kami ni Kyle dito ah. Kyle? Sino yun? Mapapangasawa ko. Sagot niya na lang. Tinulungan niya na magbuhat ng gamit si Veronica, papasok sa loob ng bahay. Agad namang tumayo si Kyle na makita silang dalawa. Who is she, babe? Babe, siya si Veronica, dati kong kababata at kaibigan. Veronica, siya si Kyle, mapapangasawa ko. Agad na nag-extend ang kamay si Veronica at tinanggap naman niya ni Kyle. Ngunit agad kumunot ang kanyang noo nang mapansin ang titig ni Veronica sa lalaki. Idagdag pa ang pagkagat nito sa labi. Dito muna siya titira sa atin, babe. Wala kasi siyang trabaho. Oh, is that so? Sure. Magsasalita na sana siya ngunit muling tumunog ang doorbell at si Kyle naman ang pumunta sa gate para makilala kung sino yon. Grabe, Hannah. Ang gwapo ng asawa mo. Puri ni Veronica. Napatingin siya kay Veronica na magsalita ito. Ilang taon na rin silang hindi nagkita at alam niya na noon pa lang, iba na ang ugali ng babae. Umaasa siya na sana nagbago na ang ugali nito. At sana lang hindi ito maging problema sa pagsasama nilang dalawa ni Kyle. Babe, narito ang kuya ko. Sabi ni Kyle kaya sabay silang napalingon ni Veronica. Tinignan niya ang lalaking kamukha ni Kyle. Ngayon niya lang nalaman na may kapatid to. Hindi naman kasi ito umattend nung engagement party nilang dalawa. Dito rin siya makikitira, ayos lang ba? Tanong ni Kyle at lumapit sa kanya. Iniyakap ni Kyle ang kamay sa kanyang braso. Ayos lang babe, kuya mo naman siya kaya walang problema. Ikaw pala si Hannah? Sayang. Ako sana mapapangasawa mo, ngunit si Kyle ang pinili ni Lolo. Anyway, my name is Carlo. Humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Kyle. Alam niya nang naiinis na ito kaya hinaplos niya ang braso ng lalaki. Mahal ko rin naman si Kyle ngayon. At ganun din ang nararamdaman niya para sa akin. Useless lang ang kasunduan ng mga lolo natin. Siya nga pala si Veronica. Matapos niyang maipakilala sa isa't isa sina Veronica at Carlo, niyaya niya ang dalawa sa taas. Mabuti na lang, binuksan na ang guest room nila. Kaya doon na dinala ang dalawa. Dati kasi nung sila pa lang, nakalock yun. Agad din siyang bumaba at natagpuan niya si Kyle sa kusina na umiinom ng tubig. Niyakap niya mula sa likod si Kyle. Alam niyang naiinis to kaya kailangan niyang pakalmahin ang kanyang fiancé. Babe, masama talaga ang kutob ko kay kuya. Ano ka ba? Kuya mo naman yon. Kaya hindi ka na dapat magkaroon ng kutob sa kanya. Hindi naman siguro siya masamang tao, di ba? You don't know my brother, babe. Mag-ingat ka na lang dito kapag wala ako. Yes, sir. That is noted po. Humarap siya kay Kyle at hinawakan siya sa mukha bago halikan sa labi. Ay kabayo! Agad niyang naitulak si Kyle at napalingon sa pinto ng kusina. Nakita niya ron si Veronica at Carlo na nakatingin sa kanilang dalawa. Sorry, hindi namin alam na may ginagawa pala kayong dalawa dito sa kusina. Istorbo. Bulong ni Kyle sa kamahinang napailing dahil kinurot siya sa tagiliran ng kanyang fiancé. Maupo na kayo, maghahanda lang kami ng pagkain ni Kyle. Sa ilang buwan nilang pagsasama ni Kyle, natutunan niya na rin kung paano magluto.
Talagang nagpaturo pa siya sa chef para lang maipagluto ng masasarap na putahe ang kanyang fiancé. Nagsaing na si Kyle samantalang siya nagsimula ng magluto at minudo ang balak niyang lutuin ngayon. Marunong ka na pala magluto ngayon, Hana? Natatandaan ko noon na hindi ka marunong magluto kasi mas gusto ng mami at daddy mo na naglalaro ka lang kasama ako. Anak ng dati nilang kasambahay si Veronica. Sabay silang lumaki hanggang sa naging 15 years old na silang dalawa. Kasama si Marie na isa pa nilang kaibigan. Ngunit kinailangan umalis ni Veronica para sa pag-aaral nito. Oo, Veronica, talagang inaral ko kung paano magluto kasi gusto kong pagsilbihan ang mapapangasawa ko. Kung sa bagay, kung ganyan din kagwapo ang mapapangasawa ko, talagang hindi ko siya paggagawin ng kahit anong gawaing bahay. Sabi ni Veronica, biglang dumain ang pagkakahawak niya sa sandok. Noon pa man talagang may inggit na ito sa kanya. Talagang kakikitaan na ito na hindi kaaya-ayang ugali. Ngunit palaging sinasabi ng kanyang mga magulang na magpakabait siya. I prefer her way. Mas gusto kong pagsilbihan ng reyna ko. She's my queen, kaya dapat lang na wala siyang ginagawa rito sa bahay. Sadyang gusto niya lang matuto magluto para mapagsilbihan din ako paminsan-minsan. Sabat ni Kyle. Napangiti siya sa sinabi nito. Kaya hindi niya naiwasan ang kanyang sarili na lapitan to at halikan sa pisngi. Kailan ka pa naging cheesy, Kyle? Natatawang tanong ni Carlo. Well, hindi ako cheesy. Sadyang mahal ko lang talaga ang babaeng to. Sagot ni Kyle at hinalikan naman siya sa tungki ng kanyang ilong. Lumipas ang ilang araw, doon niya napatunayan na may balak talagang sirain ni Veronica ang relasyon nilang dalawa ni Kyle. Totoo nga ang kanyang kutob. Napatunayan niya yon nang mapansin niya ang malalagkit na tingin nito sa kanyang fiancé. Idagdag pa ang palagi nitong hinahanap ang kanyang mapapangasawa. Gusto niya sana kumprontahin si Veronica, ngunit mas gusto niyang paglaruan to. Kasalukuyan siyang nagluluto ng adobong manok para sa tanghalian nilang tatlo. Wala si Carlo dahil may trabaho ito sa kumpanya. Saglit niyang iniwan ang kanyang niluluto upang tawagin si Kyle sa taas. Ngunit napansin niya na parang may bulto ng tao sa likod ng pinto ng kusina. Kaya nagkunwari siyang umakyat. Agad siyang bumalik sa kusina at palihim na sumilip. Doon niya nakita si Veronica na naglagay ng maraming asin sa kanyang niluluto. Tignan lang natin kung masarapan si Kyle sa luto mo. Napangisi na lang siya at umakyat na sa hagdan. Agad niyang nakita si Kyle sa kwarto kaya sumampa siya sa kama at niyakap ang lalaki. Gusto ko ng pasta. Bulong niya. Hey, mag-order na lang tayo. No, gusto ko sa restaurant tayo kumain para makapag-date na rin tayong dalawa. Paglalambing niya. Paano yung niluto mo? Nandiyan naman si Veronica. Siya na lang bahalang kumain ng niluto ko. Okay. Kung yan ang gusto ng reyna ko, gagawin ko. Napangiti na lang siya at mariing hinalikan sa labi si Kyle bago hinila papunta sa kusina. Veronica, mabuti naman narito ka na. Kumain ka na. Ha? Hindi ba kayo sasabay ni Kyle? Excited pa man din sana akong tikman to niluto mong adobo. Sagot ni Veronica. Nag-crave kasi ako ng pasta eh. Sa labas na lang kami kakain ni Kyle para saktong date na rin naming dalawa. Come on, ipagsasandok na lang kita ng pagkain mo. Aangal pa sana si Veronica, ngunit agad na siyang tumalikod at kumuha ng plato at kutsara. Nagsandok siya ng kanin at ulam at sinigurado niyang marami siyang nilagay na sabaw. Hindi ka ba excited? Gusto mo subuhan kita para mas dama mo yung niluto ko? Kaya ko ang sarili ko, Hana. Sabi ni Veronica. No, it's okay. Alam ko naman na masarap ang luto ko kaya sige na. Sabi niya at sinubuan si Veronica. Walang nagawa si Veronica kundi tanggapin ang bawat subo na ginagawa niya. Lihim siyang napangisi nang makitang pinipigilan nito na magkaroon ng kahit anong reaksyon. Masarap ba? Ha? Oo, masarap naman. Tama lang ang timpla. Mabuti naman at nagustuhan mo. Subo ka pa. Pinanood niyang kumain si Veronica. Lihim siyang napapangiti dahil naubos ni Veronica ang pagkain. Lumipas sa mga araw, lahat ng ginagawa ni Veronica pinipigilan niya.
Hindi niya alam kung anong dahilan ni Veronica kung ba't nais itong sirain ang relasyon nilang dalawa ni Kyle. At yun ang gusto niyang alamin. Lumalabas ang pagiging palaban niya sa tuwing gumagawa ng hakbang si Veronica. Ang init! Sigaw ng babae. Nasa sala silang lahat ngayon. Walang trabaho si Kyle at Carlo. At nanonood lang sila ng movie sa sala. Kahit na nakabukas ng aircon, mainit pa rin. Kahit nga siya pinagpapawisan. Kaya pinupunasan ni Kyle ang kanyang pawis. Kita niya pa ang matalim na tingin sa kanya ni Veronica. Kanina pa, nang makita nitong pinupunasan siya ng pawis ng kanyang fiancé. Mas lalo lang yata itong naiinis sa nangyayari. At mas iniinis niya naman si Veronica. Kumandong kasi siya kay Kyle at napayaka pa ito. Ayos ka lang ba, babe? Yes, babe. Hana, pwede ba tayo maligo sa pool niyo? Masarap maligo ngayon. Oo nga naman, masarap magbabad sa pool ngayon. Sabat naman ni Carlo. Tumingin siya kay Kyle, umiti ito at hinalikan siya sa tungki ng kanyang ilong. Gusto mo ba? Gusto ko. Okay, maligo tayo sa pool. Yes, sandali lang magbibihis lang ako. Masama ang kutob niya sa gagawin ni Veronica. Kaya minabuti niyang umalis sa kandungan ni Kyle at umakyat sa kanilang kwarto. Nagbihis siya ng red na two-piece swimsuit. Bumagay yon sa kanyang katawan. Pinatungan niya muna ng roba ang kanyang katawan at bumaba. Naabutan niya sina Kyle sa pool. Naroon na rin si Veronica na nakasuot din ng robe. Bakit ba kayo nakasuot ng robe? Tanggalin niyo nga yan. Utos ni Carlo. Excited ka ba makita ang katawan ko, Carlo? Nako, baka ma-inlove sa akin si Kyle kapag nakita niya yung katawan ko. Joke lang, baka gawing seryoso ni Hana yung biro ko Lihim siyang napairap sa sinabi ni Veronica. Pumunta siya sa direksyon ni Kyle at naupo sa lounge. Are you okay? Oo naman. Napatingin siya kay Veronica nang hubarin nito ang roba. Nakasuot naman ito ng black na one-piece swimsuit. Tumingin pa ito sa kanilang direksyon at kinagatang labi. Halatang inaakit si Kyle, ngunit ang lalaki sa kanyang likuran halatang walang pakialam. Dahil kung ano-anong binubulong nito sa kanyang tenga. Nakasuot ka ba ng two-piece? Oo. Narito si kuya. Ba't ka nagsuot ng ganyan? Ano naman? May gusto lang akong supalpalin, babe. Hayaan mo na ako. Fine, pero babantayan kita. Siguraduhin mo lang na sa akin lang yung paningin mo kung ayaw mong putulan kita ng kinabukasan mo. Tumawa lang si Kyle sa kanyang sinabi. Ngunit agad siyang napalingon sa kanyang harapan nang makitang naroon si Veronica. Kyle, hindi pa ba kayo maliligo? Tanong nito. Mamaya pa, babantayan ko lang muna ang misis ko. Ganun ba? Hana, tara na. Tumango siya sa sinabi ni Veronica at agad na nag-asikaso. Tinanggal niya ang kanyang roba. Kita niya ang pagkainggit sa mata ni Veronica. Di hamak kasi na mas maganda ang katawan niya kaysa dito. Grabe, ang ganda ng katawan mo. Parang noon lang ang taba-taba mo pa. Magaling mag-alaga si Kyle, kaya ganito ang katawan ko. Parang gusto ko rin tuloy maranasan kung paano mag-alaga si Kyle. Akin lang ang fiancé ko, Veronica. Maligo na nga lang tayo, baka mas sabunutan pa kita. Joke lang. Lumusong na siya sa tubig at di pinansin ang masamang tingin sa kanya ng babae. Napansin niya rin ang pagtitig sa kanya ni Carlo. Babe, huwag ka masyado sa malalim. Hindi ka pa man din marunong lumangoy. Yes, babe. Sigaw niya dito. Nakipagkwentuhan sa kanya si Veronica at kahit ayaw niyang makipagkwentuhan sa babae, pinilit niya na lang ang kanyang sarili. Nakikipagplastikan lang siya. Ganon din naman ang ginagawa sa kanya nito. Malapit na pala birthday mo, Hana. Anong plano mo? Wala naman. Gusto ko lang na dito sa bahay o kaya dinner date with my Kyle. Ang swerte mo talaga kay Kyle, no? Kung ako siguro ikaw, di ko na siya pakakawalan pa. Ang gwapo niya kasi tas mayaman pa at maalaga. Perfect husband material. Talagang swerte ako sa kanya. Hindi rin naman ako papayag na maagaw lang siya sa akin ng kung sino-sino. Hindi ako magdadalawang isip na sakta ng babaeng aagaw kay Kyle mula sa akin. You know me, Veronica. Mula pa ng bata tayo, ayoko na aagawan ng pagmamay-ari ko. Gusto niyang ipamukha kay Veronica na sa kanya lang si Kyle. Hanggat hindi niya nalalaman kung anong totoong plano nito, hindi siya mapapanatag. Kesa makipagplastikan kay Veronica,
minabuti niya na lang na umahon sa pool. Hindi niya talaga matagalan ang pakikipag-usap sa babae. Nilalamig ka na? Malambing na tanong ni Kyle sa kanya. Di naman. Pero ayaw ko na kasing makapag-usap dyan kay Veronica. Babe, pwede naman natin siya paalisin kung ayaw mo na sa kanya. Ako mismo kakausap sa kanya. No. No. Hindi ako makakapayag na ikaw ang kumausap sa kanya. Paniguradong lalandiin ka lang niya. Babe, kahit naman landiin niya ako, hindi naman ako magpapalandi sa kanya, no? Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Don't you trust me? May tiwala ako sa'yo. Pero sa kanya wala. Gusto ko munang malaman kung anong plano niya. Kaya hayaan muna natin siya dito. May nabubuo na sa isipan ko, pero gusto ko makasiguro. Fine. Huwag ka lang talaga niya sasaktan, ha? Ako mismo makakalaban niya pag nagkataon. I love you. I love you so much, Kyle. And I love you more, babe. Siya na mismo ang humalik kay Kyle. Wala siyang pakialam kung makita man sila ni Veronica. Get a room, guys. Napalingon siya sa nagsalita at doon si Carlo. Nakita niya nakatitig sa kanila. Nagpupunas ito ng buhok gamit ang towel habang nakatingin sa kanilang dalawa. Napailing na lang siya bago hinila si Kyle. Ilang beses na rin, may nangyari sa pagitan nilang dalawa at malakas ang pakiramdam niya na buntis na siya. Ngunit ayaw niya munang sabihin yon sa lalaki. Malapit na ang anniversary ng kumpanya ni Kyle, kaya doon niya na lang sasabihin to. Balak niya rin pumunta sa OBGYN para makasigurado. Babe, may pinaplano ka ba? Tanong ni Kyle na makarating sila sa kwarto. Wala naman, mukha pa kami pinaplano? Natatawa niyang tanong. Babe, kilala na kita. Anong plano mo kay Veronica? Babe, masama ang kutob ko sa kanya. Feeling ko may gagawin siya sa atin kaya ngayon pa lang uunahan ko na agad siya. Hindi ako makakapayag na maagaw kanya sa akin. Hindi ako pinanganak kahapon para hindi malaman kung anong pinapahiwatig niya sa'yo. I'm just worried. Kinakabahan ako sa plano niya. At plano mo? Hindi ko alam kung anong gagawin mo kay Veronica. Baka mapahama ka lang. Trust me. Hindi mo pa yata ako kilala ng lubos, babe. Napailing na lang si Kyle sa sinabi niya. Maging siya naman ay kinakabahan din. Ngunit kailangan niyang magtiwala sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang araw, nagpatingin na siya sa OBGYN. Totoo nga ang kanyang hinala, buntis nga talaga siya sa kanilang anak ni Kyle. May pinuntahan din siyang kaibigan sa ospital na makatutulong sa kanya para maisagawa ang plano. Sigurado ka ba effective to, Marie? Tanong niya sa kaibigang doktor. Hana, kailan ba kita niloko? Effective yan. Ito ang unang beses na ginawa ko to, Hana. Sana lang, wag madawit ang pangalan ko kapag napahamak ka. Kinakabahan ako sa'yo, girl. Ano ba kasing gagawin mo dyan? May kailangan kasi akong paalisin sa bahay namin. Gusto pang agawin ng asawa ko. Ay nako, hayan na naman ang ugali mong pagiging palaban. Good luck na lang talaga sa kaaway mo. Humisi siya sa sinabi ni Marie at pinagmasdan na maliit na bote na kanyang hawak. Sana lang talaga magtagumpay siya sa kanyang pinaplano. Lumipas ang ilang araw at kaarawan niya na. Naganda lang siya ng simpleng salo-salo para sa kanyang mga bisita. Mga friends and family lang ang invited dahil ayaw niya na magarbong party. Babe, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Kyle nang makita siyang nagsuka matapos niyang maamoy ang carbonara. Ayos na ako, huwag mo na ako intindihin. Dali na lang kaya kita sa ospital. Papansin ko na ilang araw ka na nahihilo. Baka may sakit ka na pala tas wala akong alam. Baka bigla mo akong iwan na. Ayoko nang ganun, babe. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ikamamatay ko kapag nawala ka sa akin. Ang OA mo, no? Huwag kang mag-alala, wala naman akong sakit. Normal lang to. Fine, tigas talaga ng ulo mo. Ngumiti siya. Buong maghapon, naging abala silang dalawa ni Kyle sa pag-aasikaso sa mga bisita. Nagkaroon din ng konting inuman, ngunit hindi siya uminom dahil sa kanyang kondisyon. Ngayon, gabi na at nagsialisa na ang iba niyang mga kaibigan. Happy birthday, Hana. Hindi kita masyado makausap. Dahil ang dami mo palang kaibigan. Sabi sa kanya ni Carlo, nang makasalubong niya ito sa kusina. Salamat, kuya. Sana
Nag-enjoy ka kahit hindi ka namin naasikaso ni Kyle? Ayos lang, Hana. Alam ko naman na hindi lang kami ang bisita mo. Ang swerte talaga sa'yo ni Kyle, no? Mabait ka na, maganda ka pa. Sayang nga lang, hindi ako naging fiancé mo. Di ko nga alam kung anong ginagawa ni Kyle. Dalang pagkakaalam ko, unang apo dapat ay papakasal sa'yo. Siguro gusto niya talaga makuha ang mana. Mana? What are you talking about? Oh, kapag naikasal kayong dalawa, makukuha ni Kyle ang mana niya. Ganun ba? Hindi bale. Mahal naman namin ni Kyle ang isa't isa. Kaya ayos na makuha niya yung mana niya. Ay naku, swerte talaga ng kapatid ko. O sige Hana, alis na muna ako. Medyo tinamaan na rin kasi ako eh. Wait lang kuya, last shot mo muna to. Inabot niya kay Carlo ang isang baso ng alak. Agad naman yung ininom ng lalaki. Lihim siyang napangiti nang maubos ni Carlo yon. Doon ka na lang muna sa kwarto namin ni Kyle matulog kuya. May mga natutulog na kasi sa guest room eh. Pati sa kwarto mo meron na rin. Pasensya na ah. Sigurado ka? Paano kayo ni Kyle? Saan kayo matutulog mamaya? Huwag mo na kaming alalahanin pa, kuya. Kami na bahala ni Kyle doon. O sige. Thanks for being so kind, Hana. Ngumiti na lang siya sa lalaki. At sinundan to ng tingin paakyat sa second floor. Hinanap niya muna si Kyle. At na makita niya ito, agad siyang yumakap. Pagod ka na ba? Malambing na tanong ni Kyle. Di pa naman. Masaya ako, Kyle. Ito na yata ang pinakamasaya kong kaarawan. Sagot niya sa lalaki. Hinalikan siya ni Kyle sa noo kaya napapikit na lang siya. Muli niyang inasikaso ang mga bisita. Saglit na umalis si Kyle upang bumili pa ng alak. Nakita niya si Veronica na paakyat sa second floor. Kaya lihim niya itong sinundan. Napangisi na lang siya na makitang pumasok si Veronica sa loob ng kanilang kwarto. Lumapit siya sa pinto at dinikit ang kanyang tenga. Alam niya nakapatay ang ilaw kapag natutulog si Carlo. Yon ang sabi sa kanya ni Kyle. Kaya alam niyang hindi alam ni Veronica na si Carlo ang nasa kama at hindi ang kanyang mapapangasawa. Sa wakas, masasolo na rin kita, Kyle. Kumanda sa akin ang babaeng yan. Sisiguraduhin ko na mabubuntis mo ako. Fertile pa naman ako. Tanga mo naman, Veronica. Hindi mo binuksan ang ilaw para nakita mo kung sino nasa loob. Bulong niya sa sarili nang marinig ang sinabi ng malanding babae. Napakibit balikat lang siya at umalis na sa pinto. Hahayaan niya lang mag-enjoy ang dalawa. Tama nga ang kanyang hula. Balak ahasin ni Veronica si Kyle. Mabuti na lang natunugan niya yon. Nakagawa agad siya ng plano. Merong drugs ang ininom ni Carlo. Yun ang drugs na hiningi niya kay Marie. Ang drugs na makapagpapataas ng libido at walang maaalala si Carlo kapag nagising na ito ulit. Pasado 10:00, nakita niyang lumabas sa loob ng kwarto si Veronica. Gulo-gulo pa ang buhok nito kaya napangisi na lang siya. Malandi talagang babaeng to. Lumipas ang 3 buwan, umalis na rin ang kanilang bahay si Veronica, ganun din si Carlo. Papunta na siya sa ospital para sa kanyang monthly check-up. Hindi pa masyadong halata ang kanyang baby bump, kaya hindi pa rin alam ni Kyle na buntis siya. Hana, nakita ko si Veronica noong nakaraang linggo dito. Ewan ko ba pero hanggang ngayon masama pa rin ang kutob ko sa babaeng yun. Sabi ni Marie na makasalubong niya ito. Kilala kasi ni Marie si Veronica dahil nga magkakaibigan silang 3 noon. Oh, anong ginagawa niya dito? Sinundan ko siya at nagpa-take siya ng DNA test sa kaibigan kong doktor na nagpa-check up sa kanya. Napatango siya sa sinabi ni Marie. Kumikilos na naman pala ang babaeng yon. Ganun ba? Pwede mo ba akong samahan kung saan siya nagpa-take ng DNA test? May gusto lang ako ibigay sa doktor niya. Pwede naman. Sinamahan siya ni Marie sa doktor. Ibinigay dito ang toothbrush na ginamit ni Carlo. Mabuti na lang, palagi niya yung dala. Mabuti na yung handa siya para alam niya kung ano ang mga hakbang na gagawin ni Veronica. Marie, next month, anniversary ng kumpanya ni Kyle. Gusto ko na dalhin mga results sa akin ha. Sa araw na yon, I'll give you an invitation card. Tumango naman ang kanyang kaibigan. Mabilis na lumipas sa mga araw. 1 buwan matapos niyang pumunta sa ospital at alam niyang lumabas na ang resulta.
Ngayong araw din ang anibersaryo ng kumpanya ng lalaki. Gwapo na ba ako, babe? Yes, babe. For sure. Ikaw ang pinakagwapong lalaki mamaya sa party. I don't know, pero kinakabahan ako. Napangiti siya kay Kyle at hinawakan to sa mukha bago hinalikan. Tahimik lang siya hanggang sa makarating sila sa party. Mabilis naman yung nagsimula dahil silang dalawa na lang ni Kyle ang hinihintay. Ngayon, nagbibigay na ng speech ang lalaki at proud na proud siya para dito. And I'm so happy kasi nakuha ko na rin ang babaeng matagal ko nang gustong makuha. Hana, babe, I'm so lucky to have you. Hindi na ako makapaghintay na maikasal tayong dalawa. I love you. Ngumiti siya dito. Walang kasal na magaganap dahil buntis ako. Lahat sila napalingon sa nagsalita. Doon nila nakita si Veronica. Kita na ang baby bump nito dahil nakasuot ito ng hapit na dress. Ewan ba niya ngunit talagang maliit lang siya magbuntis kaya hindi halata. Veronica, what the hell are you saying? Totoong buntis ako, Kyle. Ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko. Nagsimula na ang bulungan kaya napairap na lang siya. Ito ang plano ni Veronica at tama siya sa kanyang kutob. Anong buntis? Sa pagkakaalam ko, hindi naman kita ginalaw. Isang babae lang ang pinag-alayan ko ng katawan ko, no? Siguro nga hindi mo maalala na may nangyari sa atin. Nung birthday ni Hana, may nangyari sa ating dalawa sa kwarto niyo. Kung ayaw mo maniwala sa akin, may pruweba ako. Saad ni Veronica at tinaas ang isang envelope na brown. Tumayo na siya at lumapit sa direksyon ni Veronica. Lumapit din si Kyle na agad yumakap sa kanyang bewang. Pati ang kanilang mga magulang naroon din. Maging si Carlo na tila ba natutuwa sa mga nangyayari. Babe, I swear, hindi ko alam ang sinasabi niya. Bulong sa kanya ni Carlo. Naniniwala ako sa'yo, babe. Nag-iilusyon lang yung babaeng yan. Hindi ako nag-iilusyon lang, Hana. Totoo ang sinasabi ko. Siguro masasaktan ka kung nakita mo kung paano sinamba ni Kyle ang katawan ko. Paano ka naman nakakasiguro na si Kyle yung nakatalik mo sa kwarto namin? Nilingon niya si Carlo at tila ba pinagpawisan to. Gusto niya na tuloy makita kung anong magiging reaksyon nito. May ebidensya ako, Hana. Ito, DNA test result. Sagot ni Veronica kaya hinablot niya ang envelope. Muli siyang napangisi nang makita ang resulta. Negative kasi yun. Mukhang hindi mo na tinignan ni Veronica ang resulta bago ito pumunta sa party. Tanga ka ba, Veronica? Malinaw na nakasaad sa DNA test result. Negative ang result. Look at it. Iniharap niya sa maraming tao ang resulta. What? Teka, paano nangyari yon? I know na si Kyle nakatali ko nung gabing yon. Bakit kasi hindi ka nagbukas ng ilaw? Para makita mo na si Carlo ang nakatalik mo at hindi si Kyle. Ni hindi mo pa tinignan ng resulta bago ka nag-iskandalo, nakakahiya ka tuloy. No, hindi si Carlo ang ama ng pinagbubuntis ko. Marie! Tawag niya sa kaibigan. At agad itong lumapit sa kanya bitbit ang brown envelope. Binuksan niya ang brown envelope at bumungad sa kanya ang positive na result. Agad niya yung pinakita kay Veronica. Maging sa kanilang pamilya. Ngayon mo sabihin sa akin na si Kyle ang ama ng pinagbubuntis mo. Pero paano nangyari yun? Di ko alam. Ba't di mo tanongin si Carlo? At bakit mo ba ito ginagawa, Veronica? Ba't gusto mong sirain ang relasyon ko kay Kyle? Masama ang tingin sa kanya ng babae. Dahil naiinggit ako sa'yo. Lahat na lang nasa sa'yo. Nang inalok ako ni Carlo, agad akong pumayag. Gusto naming sirain kay nakakainis kang babae ka, naiinggit ako. Lahat ng inutos sa akin ni Carlo ginagawa ko kasi gusto kong masaktan ka. Lahat sila napatingin kay Carlo. Anak, bakit mo ito nagawa? Tanong ng kanilang ina kay Carlo. Dahil ako naman talaga ikakasal kay Hana, di ba? At ako rin sana makakakuha ng mana. Paborito nyo kasi si Kyle, di ba? Kaya lahat ng gusto niya binibigay nyo. Pati ang kasunduan ng mga lolo namin. Ako sana yun, Mom. Dahil ako ang panganay niyong anak. Damn that reason. Hindi totoong may kasunduan. Sigaw ni Kyle at nagulat siya sa sinabi nito. Hindi niya yun inaasahan. What? Anong sinasabi mo? Babe, hindi totoo na may kasunduan ng mga lolo natin.
Kaya nga wala akong maiharap na kontrata sa inyo, di ba? Dahil hindi naman totoo yun. Ginawa ko lang ang setup na to. Kasi bata pa lang tayo gusto na kita. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa. Ngunit nung bumisita kami sa inyo, gustong gusto na kita nun. Nasabi ko sa sarili ko na balang araw ikaw babaeng pakakasalan ko. Alam ko na hindi ka papayag. Kaya gumawa ako ng paraan. Alam kong maling magsinungaling. Ngunit yun lang ang naisip kong paraan para pumayag kang ikasal tayong dalawa. Hindi rin totoo ang mana na yun. Wala akong manang matatanggap kahit pa ikasal tayo. I know. Hindi mo masasaway ang gusto ng lolo mo kahit wala na siya dito, babe. Noon pa lang mahal na kita. Please believe me. Please. Masisisi mo ba ako, Hana? Mahal kita eh. Please patawarin mo sana ako. Halos umiyak na si Kyle. Siya naman, bumagsak na ang luha. I love you too. Kalimutan na natin yun. And I'm forgiving you. Ngumiti si Kyle at hinawakan siya sa pisngi. May aaminin ako sa'yo, Kyle. What is that, babe? I'm pregnant. Tila nanigas ito sa kinatatayuan nito. What? Bigla na lang siyang napasigaw nang mahimatay si Kyle. Ngunit tumawa lang ang mga bisita kaya napailing na lang siya. 5 taon ang lumipas. Masaya ang pagsasama ni Kyle at Hana. Masaya ang lalaki dahil ilang taon na rin silang kasal ni Hana. Hanggang ngayon nga nahihiya pa rin siya. Kapag naaalala niya na nahimatay siya sa araw na inamin nitong buntis ito sa kanilang anak. Tungkol naman kay Carlo at Veronica, nakulungan dalawa. Ayaw niya man gawin yun sa kanyang nakatatandang kapatid, kailangan itong pagbayaran ng ginawa nila. Bukod kasi sa panluloko, sangkot din si Carlo sa mga iligal na sugal. Ganon din si Veronica. Ang huling balita, nakunan daw sa kulungan si Veronica. Hindi sila dumalaw ni Hana dahil galit pa rin sila sa ginawa nito. Daddy, eat vegetable? Cute na tanong ng anak nilang sa Hermione. Yes, baby, para mabilis ka lumaki. Wala ngayon si Hana dahil may inaasikaso ito. Kaya siya muna nagbabantay sa kanilang anak. Masaya siya dahil meron silang cute na anak at kamukhang-kamukha ito ng kanyang asawa. I'm home! Napangiti silang dalawa na Hermione nang marinig ang boses ni Hana. Agad na bumaba sa kanyang kandungan si Hermione at tumakbo papunta sa sala. Mommy! Kamusta ang baby ko? Nagpakabait ka ba kay daddy, anak? Opo, eat ako vegetable. Kanina. Wow! Very good pala ang baby ko. Nilapitan niya ang kanyang mag-ina na ngayon ay nakaupo sa sofa. Tumabi siya sa kanyang asawa at hinalikan nito sa noo. Kumusta lakad mo? Ayos lang naman. Gusto mo makita ko ano inasikaso ko? Yes, babe. May kinuha si Hana sa bag nito at ibinigay sa kanya. At nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang picture na ultrasound. Buntis ka ulit? Oo, magiging daddy ka na ulit. Babe, sobrang saya ko, babe. Thank you and I love you so much. Muli niyang hinalikan sa noo si Hana. Masaya na siya ngayon dahil sa wakas natupad na ang kanyang pangarap. Ang makasama si Hana at maging asawa ito. Bonus pa dahil meron na silang anak. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang pangarap na binuo niya kahit pa sobrang palaban ang kanyang asawa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Inday Lebra, Cleo Kawaling, Gloria Escobar, Perla Malilin, Elma Ikmat, Mary Grace Berlin, Bella Orlanes, Lily Candia, Miss Jeannie, Lovely Joy Batid, Miss Sapphire, Irene Lorque, Nanita, Gloria Sanchez, at Madeline Keran. Maraming salamat po sa inyong lahat.